What's up guys? Good morning guys, no? Ang ganda ng araw ko ngayon ha. Parang masigla ako ngayon, baby ha. Alam ko kung bakit. Kasi Friday na. Yes. So yun, kakatid lang namin kay Zion dito sa kanyang daycare. Yan. Again, 250 lang yan. Ayan, so bigay ko muna yung camera kay Emma kasi magdadrive tayo. Oo. Yan, pasensya na guys, no? Kasi ganito lagi yung setup namin ni Emma tuwing maga. Kasi sa pagdating naman ng hapon kasi hindi kami magkasabay kasi nga nag-OT to. Sobrang sipag kasi na to eh. And gusto namin usually talaga pahinga na, family time paghapon. And parang nag-alat kami 1 hour siguro to edit time. Ganun din naman, importante information naman yung binibigay natin sa kanila. Yes. Huwag nyo na lang yung background namin kasi ito lang din talaga. And yan guys, no, since Friday ngayon, alam nyo ba, every month meron kaming staff lunch. Ibig sabihin, kumakain kami sa labas. Yan, buong office staff. And pinapili kami kahapon kung saan namin bet na restaurant. Syempre, ako ay bago lang dito sa Canada. Syempre, hindi pa naman kami nakatry ng mga restaurants dyan sa downtown. Pero ang nirecommend ko yung Earl's Kitchen. Kasi sabi ko, lagi naming nakikita yun pag tsaka nag-DoorDash ako. DoorDash, ang daming umu-order. Sabi ko, baka masarap dito. So, sumilip na rin ako sa menu. And mukhang masarap naman. Pero kasi, nag-recommend din yung mga kasamahan ko. Hindi ko lang alam kung ano yung mapipili ng aming boss at the end of the day. Ayan, lunchtime pala yun. So, last month ay umorder lang kami. Kasi wala yung isang boss namin. Pero ngayon, since kompleto, ay lalabas ulit kami ngayong lunch. And then yung una kong na-attendan, yun yung nag-margarita kami sa labas. So, Mexican restaurant yun. Yan, diba? Nalasing siya nun, guys. Oo. Kinukulit ako niyan. Wow. So, enjoy na enjoy tayo sa mga ganyan. At least, diba, something to, anticipate ba? Syempre, hindi naman puro work lang. Meron ding bonding moments kayong mga magkaka-opisina. Ayan, nakakatuwa lang din. Kasi last time din, diba, baby, kumakain din kayo sa work nyo. May barbecue. Eh, wala yung boss ko ngayon. Nag-Europe trip eh. Ayun. Sana all. Ayan, sana next time tayo naman na makapag-Europe trip. Pero wala pa kaming Schengen visa. Ayan. Expired na yung natin. Expired na. Anyway guys, ayan, since Friday na ngayon, palapit na ng palapit ang ating event. And next week na yon. Oo nga pala. Maybe Friday na. So magdadatingan na ang ating mga kilalang vloggers. Sila Ina, Rice, and Mark. And then, I think, babiyahin na rin from Edmonton si Inags. And yun, syempre yung mga nandito sa Calgary. Yeah, drive na lang. Marami pang vlogger guys na pupunta. Yan, so October 4, 2 p.m. to 8 p.m. And October 5 ay 11 a.m. onwards dyan sa Pacific Hut dito sa Southeast Calgary. So kita-kits tayo guys. The event is free. So it's an event sponsored by Elements Residences. So merong marketing event na mangyayari dahil sila ay nagsisell din ng mga condominiums kung gusto nyong mag-invest dyan sa Philippines. So you can inquire then using the QR code. Yan, bago pa dumating yung event. Yan, pre-register na kayo. Ano yan guys it's totally free. Walang bayad sa pagpasok nyo doon. Tapos may pagkain pa. Wow! Oo. So, see you there. Yan. And ayun guys, maraming salamat pa rin sa patuloy na mga nagko-comment. Ayun nga, nakikita nyo naman sa sobrang busy na rin natin. Kaya ganito na lang ang vlog natin. Hindi na ako nakaka-reply sa lahat. Sa lang, kung ano yung masaktuhan. Kapag kunwari pauwi ako, nagko-commute, ganyan, nasa bus ako. So, ilan lang yung nare-replyan ko at napupusuan. Pero, don't worry, nababasa namin yan lahat. And yun, hindi ko pa nare-replyan si Manong Jovi. Kanina ko lang umaga nabasa. Sabi niya, wag ko daw itry yung Duolingo. And just allot down at least 1 to 2 hours a day yun para mag-aral ng French. Ayan, so sa mga may gusto, ganun daw. Ako, bala ko. Ako kaya baby, mag-aral ako niyang French. Pwede, ayan, diba? Sabi ni Kuya or Manong Jovi, approach lang siya kung may tanong tayo. Oo, kasi si Kuya Jovi nga, kinaya niya, diba? Ayan. Kumbaga, siyempre kahit paano, may edad na tayo, siguro kaya din naman natin yon. Yes, why not, diba? Oo, diba? Pero bago siyempre, dumako sa ibang lengguwahe,
dapat i-improve natin yung self-pip scores natin. And syempre kung hindi pa natin nami-meet yung top CLB level, ayan, dun muna tayo mag-focus, at least English yun. Ayan, may assignment sa akin si Alvin eh. Kailangan namin perfect yan para mas mataas ang points. So Alvin, mag-review ka na. Kasi bago ka dumako sa French. Ano pinakamataas sa selfie? At least 10, CLB 10. 10, 11, ganyan. Sa pag-selfie yun, 10 to 12 ang highest. So yan no, dapat simulan mo na, Alvin. Sisimulan ko na rin para ma-reach natin yung goal natin na perfect score. Wow. So challenge namin yan sa amin. Kasi kung pataasan na lang din talaga muna ang labanan dito, ay yan, lahat ng aspeto ay titingnan mo. And speaking of aspeto, I think another plan na naman to na sinasuggest ng ating mga viewers. Yan kasi nalaman nila nga na nursing graduate din ako. So aside sa pagiging lawyer, parang ang naging pre-law ko kung tutuusin ay ayan, Bachelor of Science in Nursing sa UST din. But ayan, magtatanong bakit ka nag-law? Kasi ayun nga, na-share ko na rin previously. Ayan, initially gusto ko mag-med. Mag-proceed sa med. Ang totoo kasi niyan guys, naliitan siya ng sweldo sa Pilipinas. Wow, hindi. Hindi, ang totoo din talaga, ba't ako nag-nursing noon? Kasi boom na boom ang nursing. Grabe, ang daming nag-a-abroad, ganyan, daming promises. O, lahat, ang dami kong kabatch nag-nursing. Pero come graduation day, come na kailangan na namin mag-work, ayan na, ang laki na ng problema namin kasi oversaturated na yung hospitals ng mga nurses. And ito ha, sa Philippines ha, kailangan mo pa magbayad para magkaroon ng experience, which is sa akin, hindi ko matatanggap. Parang sabi ko, opportunism, yan, ganon. Kasi magbabayad ako ng 10,000 para magtrabaho just for 3 months, tapos i-rotate ka sa ibang area or department, bayad ka na naman ng 10,000. So ganun yung kalakaran dati. You pay for your experience. Kasi iniisip ko, ba't ako yung magbabayad? Di ba dapat ako yung sasweldohan? Kasi ako na yung nagsiservisyo. So grabe yung mga hospitals nun. So sinasamantala nila yung dami ng nurses and yung pangangailangan ng nurses sa experience para makapag-abroad. So hindi ko nagustuhan yung sistema ng pagiging nurse dito sa Philippines. Pero syempre sasabihin, ba't hindi ka mag-abroad? So during that time talaga, wala kaming capacity, wala kaming money. So alam nyo naman, kailangan may ready kang pera, pang-prepare ng documents, pang-show money. So we can't really afford it. So nag-practice din ako ng like 1 year sa province na namin sa Mindoro. And super liit ng sahod. Tinanggap ko yon kasi sabi ko, imbis na ako yung magbayad, at least may sahod kahit papano. And maliit lang din naman ang cost of living pag sa probinsya ka. So chinaga ko na lang yon. Pero syempre at along the way, nakulangan ako. Parang hindi ito yung parang gugustuhin kong buhay. Napakaliit ng sahod. So nag-isip ako, why not take medicine sa further study? So nag-explore ako ng mga med school. So nag-offer ng scholarship kasi sobrang mahal guys ng med school. So napunta ako, nag-inquire ako sa St. Luke's, ganyan, and then FEU, UST, ang mamahal ng tuition. So nag-inquire ako sa scholarship na ino-offer ng St. Luke's, pero kailangan mo magkaroon ng NMAT score na mataas, sobrang taas, 98, 99, which is alam ko naman sa capacity ko, parang hindi ko naman kaya yun. So matyaga ako mag-aral, pero yung kunwari kong NMAT test na ganun, yung parang seeking perfection na yung score para maging scholar ka, yan, hindi ko na trinay. So gladly, yan, looking back, nag-offer kasi ng scholarship yung dean namin noon sa law school sa UST. Kapag graduate ka ng cum laude, you can get scholarship sa law school. So iniisip ko, ang layo no, nursing to law. Pero sabi ko, scholarship yun, try natin. Nung nagpa-assess ako, ayan, wala na akong kailangan i-take na subject, ready na ako to do my first sem. So natuwa ako kasi wala ka ng extra prerequisites na iti-take kahit nursing graduate ka. So yun, green up ko, scholar ako for just few sems kasi kailangan mo mag-maintain ng grade na yun. And yan, may
isang ano lang din talaga, SEM na super hirap, tsaka tayo bumawi later on. So, ganun yung history. And then, syempre, napunta na tayo sa legal field. Ayan, we began to, love it. Kaya, nag-stick na ako sa legal profession. So, nagtatanong yung iba, why not go back to nursing? So, I think nasa, ilang years ago na ba yun? 14 years ago. So, 2010 ako graduate ng nursing. So, hindi kasi sa akin as easy as like 1, 2, 3 na, o sige, shift na tayo nursing kasi yun yung in demand. So, kung yung pinupurso ko na kasi, yung parang gusto ko na to guys, yung legal field, ito na yung pinagfocusan ko. Ang hirap naman na I'm hitting 2 birds in 1 stone. Nag-focus ako maging lawyer dito, and then magta-try na naman ako mag-challenge as a lawyer, as a nurse dito sa Canada, which is I know easier, and ang dami nagpo-propose nga nun. Pero nandun tayo sa point na saan ba ako mas masaya? Kung may opportunity rin naman, syempre in-explore namin yun. Hindi lang naman nag-i-stick tayo sa plan na legal profession pero wala yatang pathway dyan. Meron din naman, kaya hanggat feel ko may bala pa yan, dito tayo sa mas okay at mas komportable na akong field. Hindi na ako babalik muna pa. Yan, wala naman akong sasabihin or magsasalita ng tapos na hindi muna ako babalik sa nursing. Kasi siguro last option or one of the last, kasi alam ko kinakalawang na yung memory ko or knowledge sa nursing. Hindi na ako naka-practice for 14 years mag-IV sa mga tao. So, it's gonna be a challenge. Syempre, ang hawak na natin ngayon, mga papel, files, focus tayo sa computer, nagda-draft tayo ng documents. Hindi na tayo yung, nagpe-prepare ng medicine, nag-i-inject sa mga tao. And, yun, so much for nursing duties. And yun nga, may mga nagre-recommend pa nga, mabilis kapag sa US, nursing. So, before yun yung goal ko. Pero syempre, things can change along the way. Yan, with the passage of time. And yan, I guess dito muna. Although, hindi naman closed door talaga kapag nagkagipitan, pwedeng mapaisip na, sige, take tayo kaya ng NCLEX. Ayan, alam nyo ba yung friend ko si Sam? Ayan, yung napakakulit na si Sam. Nurse din yun. And yan, nag-legal assistant diploma program din siya. Kaya nagkakaintindihan din kami. Kasi alam nyo yun, ang daming mga nurses din talaga na nag-iba ng field afterwards dahil walang makitang magandang opportunity pag sa Philippines ka. So, ayun yung reason ko lang naman. Pero masaya ka sa pagiging trabaho mo ngayon. Oo, masaya ako. And yung kasi, pamilyado ka na. Naisip ko pag nurse ka, syempre, you don't have holidays, meron ka mga graveyard shift. Yeah. So, yun yung ko, dinidread or kinakatakot na mangyari. May ka-household tayo, di ba? Oo. Tayo. So, anyway, ayan, may ka-household kami sa CFC na graveyard yung all throughout the years ng pagtatrabaho niya. Kaya, sabi niya, kapag umuwi siya, wala yung mga anak niya kasi pumasok na. And then, pag aalis siya, tulog na yung mga anak niya. So parang pag ganyan, hindi ka pwedeng mamili ng schedule mo talaga pag sinabi. Depende. Syempre may mga hospitals na pwede kang pang umaga, pang gabi. Pero usually, rotation yan. Or kapag bago ka, syempre, yung mga broken shifts or yung mga hindi ginugusto na mga permanent ang magbibigay sa'yo. So, mas maganda pa rin talaga yung fix yung schedule mo, no? Yung gusto ko lang yung normal. Kung mag-OT ka man, 6 to 7, ganun. At least, pagdating ng gabi, kasama ka namin, di ba? Yes. So, kilig-kilig ka doon. Asus. Ayan, atay mo nga nating lumiko, napakainit. Pero guys masabi ko lang, nag-enjoy ako as a nurse naman during that time. And napasama pa nga tayo dun sa ino-offer ng DOLE and DOH na program, yung RN Heals. And nakagain tayo ng super rich experience and napakaraming friends. Ayan, kaya yung ibang mga kasamahan ko, mga nurses na sa Germany, ayan, sa Norway, Singapore, so sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya iniisip ko rin, baka talaga ako,
Para dito ka. pang abroad ako. Kasi kung hindi ko na fulfill yung dream ko na makapag-work abroad before, kasi nga hindi kaya, siguro may way si Lord na okay, gawin natin, ito na lang yung path mo. Wow, path. Maglo-lawyer ka and then later on makakarating ka sa ganitong bansa. Well, si Lord ang bahala doon. Hindi ko talaga masabi kasi kami din, kahit ako nagulat ako na uy, nasa Canada na ako, pero hindi as a nurse as a lawyer. Ayan, so ganun magplan si Lord. Yan, isusurprise ka na lang din, no, sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Wow, galing naman. Yes. So, yan, sa mga nurse kong friends, ayan, alam ko nag-e-enjoy din sila mag-travel and yan, mag-serve sa community. So, hindi lang sa Philippines, pero all over the world. Batch mo ba si Laika? Hindi. Kabatch ko yata, kabatch ko. Oh. Hindi ko na sure. Yan, and then sila. Nabanggit mo ba sa kanila kung ilang years ka naging nurse sa atin? 1 to 2 years yun, nasa ganun. Kasi meron akong experience sa municipality, sa RHU, and then may experience din sa hospital ng aming little town. Actually guys, doon ko siya nakilala sa pagiging nurse niya dati pa sa Pilipinas. Hindi ko siya kilala. Oo, hindi niya ako kilala. Ako kilala ko siya kasi actually nakwento ko na sa vlog namin to paano kami nag-meet. Nakilala ko siya dahil sa barkada ko kasi siya yung nagturo ng siguro information number ni Emma dun sa aming, kasi siya sumali siya ng pageant. So, syempre may talent. Yeah. So, yung barkada ko kasi, nagtuturo yun. Oo. So, siya yung nagturo. Then, yun, nabanggit niya lang sa amin na, I mean sa akin na, hindi nga, meron daw siyang tuturuang nurse na galing UST na cum laude nga. Wow. So, ako naman, syempre, nagmarites. Yun, pinuntahan ko siya doon sa rehearsal niya. Hindi niya ako kilala nun. Hindi niya matandaan. Hindi mo matandaan, ha? Hindi. Oh, yun. So, yun yung time na nurse pa lang siya nun. Okay. So, anyway, hindi pa naman sarado ang door, pero feel ko na sa ko pa siya, list of priority, mag back to nursing kasi grabe naman, hindi ko kaya pagsabayan yung reach ng goal as a lawyer, then magre-reach din ako or mag-challenge din ako ng exam as a nurse. So, hindi kaya ng utak natin yan. So, we will see kung saan tayo dalhin ng agos ng tadhana. Sa ngayon, PGWP muna tayo. Yes, isa-isa lang. So, marami pa naman time, alam ko, maraming nag-change ng career after wars, kaya hindi ako magsasalita ng tapos. Yes. We will see. Tingnan natin yan. Yes. Comment nga kayo guys, lawyer or nurse? What do you think? Wow, alam ko maraming mag-vote na nurse. Yan. Pero, comment section guys, lawyer yun na, or at nurse? least yun yung personal take ko. At least yung mga nagtatanong, ayan, nasagot ko na. Alright. So, I think hanggang dito na lang, no? Andito na ako sa office namin. And magpa-park na si Alin malapit sa office nila. So, yeah, hanggang dito na lang. We'll see you again on the next one. Peace!